Ang kasaysayan ng Pilipinas ay napakayaman at hitik sa mga aral na sa internet at libro na lamang natin nakikita. Ang masakit isipin kung minsan ay nag-iiba-iba ang mga impormasyon at detalye tungkol sa ating kasaysayan sa paglipas ng panahon. Kung alam natin ngayon na si Cat Jose Rizal ang pambansang bayani, baka sa susunod na henerasyon ay iba na ang alam ng mga kabataan. Pero para masubok natin ang ating kaalaman at bago natin simulan ang ating video, patalasan muna tayo ng memorya sa pagsagot sa mga tanong na ito. Una, sino nga ba ang tumahi sa ating pinakaunang pambansang watawat? Sagot, sila ay sina Marcela Agoncillo, ang kanyang anak na si Lorenza at ang pamangkin ni Jose Rizal na si Josefina Herbosa de Natividad. Sila ang mga nagtahi ng unang bandila ng Pilipinas sa Hong Kong. Pangalawa, anong taon idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Pilipinas bilang nasa ilalim ng batas militar o martial law? Sagot, 1972, September 21, 1972. Ikatlo, sino nga ba ang ika-6 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sagot, Elpidio Quirino. Kung nasagot mo ang tatlong tanong na ito ay genius ka at congratulations. Sa mga hindi naman nakasagot, palagi lamang tumutok sa aking channel para sa mga kaalaman sa ating kasaysayan. Tulad na nga ng aking nabanggit, bukod sa kultura, tradisyon at kaugalian, may ilang mga bagay din na naiwan ang ating kasaysayan na sa kabutihang palad ay inabutan pa ng marami sa atin. Pero bukod sa jeepney, alam nyo ba na ang bagay na ito na madalas nating nakikita na ginagawang bakod, tulay at daanan sa Pilipinas ay naiwan din mula sa ikalawang digmaang pangdaigdig? Ito ay tinatawag na Marston Mat o Marsden Mat. Ang pangalang Marston Mat ay orihinal na nagmula sa Marston, North Carolina, malapit sa kampo ng Michael kung saan ito din ay unang ginamit sa bansang Amerika. Ang Marston Mat ay tinatawag ding pierced o perforated steel planking o PSP. Ito ay isang klase ng steel matting material na dinevelop sa Estados Unidos sa Waterways Experiment Station bago pa magsimula ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang Marston Mat ay unang ginawa upang gamitin sa mabilisang paggawa ng mga pansamantalang mga runways at mga landing strips. Gamit na gamit noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig ang Marston Mat ng mga Army, Engineers at Seabees o Construction Battalions. Ginamit nila ito upang makagawa ng mga runway sa mabilis na paraan sa kahit anong klaseng lugar, sa kabundukan man o sa kapatagan. Unang ginamit ang Marston Mat o PSP sa pagpapatayo ng isang runway na may habang 1,500 kilometro sa Blue West 1 ng Greenland na isang Allied Ferry Command sa USAF Airfield sa timog hilagang kasulok-sulukan ng Greenland na malapit sa coastal community ng Narsarsuaq. Ang pagtatayo sa naturang runway ay nagumpisa noong 1941 at ang pinakaunang sasakyang panghimpapawid na nakadapo dito ay nangyari naman noong 24 ng Enero 1942. Dahil sa tagumpay ng proyektong ito noon, naengganyo ang mga negosyante na ibenta ito na binili naman ng marami lalong-lalo na ng mga sundalo noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig na umabot na sa Pilipinas. Isang C-47 Skytrain supply aircraft naman ang pinakaunang sasakyang panghimpapawid na nakadapo sa steel mat runway na itineo sa France matapos ang pananakop ng mga Normandy. Ang Marston Mat na mula sa bansang Amerika ay nakarating sa Europa at ilang mga bansa sa Asya, kabilang na ang Pilipinas noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Ito ay mga mahabang banig ng metal na may maliliit na mga butas. Ang natirang bagay na ito na nasa Pilipinas ay nakasurvive ng maraming taon mula sa maulan at mainit na panahon ng Pilipinas nang hindi kinakalawang o nasisira. Sa ngayon ay mayroon pa rin ito sa Pilipinas na nasa halos 7 dekada na ang tanda at napakikinabangan pa rin ng ilang mga kabahayan. Ang Marston Mat ay gawa sa standardized perforated steel. Ito ay gawa sa mataas na level ng manganese upang maging mas matibay at hindi kalawangin. May napakaraming Marston Mat ang ginawa noong panahong iyon. Tinatayang nakapag-produce noon ng Amerika ng nasa 2 milyong tonelada nito noong panahon ng digmaan. Noong matapos na ang digmaan sa Pilipinas, ang mga bagay na ito ay naiwan na lamang sa kung saan saang parte ng Pinas.
Pero syempre, nakahanap ang mga Pilipino upang mapakinabangan pa ito bukod sa ibenta na lamang sa mga junk shop. Sa pamamagitan ng malikhaing pag-iisip ng mga Pilipino, ginawa itong pader, gate at bakod, tulay, tapakan, kahit paminsan dingding ng kanilang mga sakyan at kung ano-ano pa. Dinisenyo ito na madali lamang i-assemble at i-disassemble para sa mabilisang paggawa ng mga kung ano-ano. Bukod sa napakarami nito noon at napakadali lamang gamitin, masasabing napakatibay din ng Marston mat dahil na rin siguro sa ginawa ito upang maging landingan at runway ng mga nagbibigatang mga sakyang panghimpapawid noong panahon ng digmaan. At hindi naman aabot ang mga ito sa kasalukuyang panahon kung hindi ito matibay. Noong mga taong 1950s hanggang 1960s, ang Marston mat ay may malalaki pang mga piraso na madaling gawin bilang mga gate at bakod sa ilang mga bahay. Sa ibang pagkakataon naman ay ginagamit din itong pantakip sa mga kanal at mga drainage system sa ilang komunidad. Ang ilang mga bahay noong mga 1950s ginamit ang Marston mat bilang parte ng pundasyon ng mga poste o pader sa halip ng mga bakal na may kamahalan noong panahong iyon. Dahil sa ang mga ito ngayon ay nasa halos 8 dekada na ang tanda, marami sa mga Marston mat na makikita natin ngayon ay medyo nabubulok na at kinakalawang. Ito ay dahil na din sa hindi tamang pangangalaga sa mga ito. Ang ilang mga Pilipino na hindi alam ang halaga ng Marston mat na mahalagang parte ng ating kasaysayan ay hinahayaan na lamang ang mga ito at ibinebenta sa mga junk shop. Subalit hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin naman ang pakinabang ng mga ito sa maraming mga Pilipino. Marami pa rin sa atin ang nakakaalam kung ano-ano ang totoong kwento at kasaysayan ng Marston mat. Naway sa paglipas ng panahon ay huwag kalimutan ang kahalagahan ng bagay na ito tulad na lamang ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas upang may pagtanggol ang ating mahal na bansa.